Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Narito na naman tayo sa isang makabuluhang talakayan sa asignaturang Filipino para sa ikalimang linggo ng ikatlong markahan. Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa pagpapahayag ng sariling ideya o damdamin o reaksyon at ang kasarian ng pangalan. Sa pagtatapos ng aralin ay inaasahan na mauunawaan mo ng lubos ang sumusunod na kasanayan. Una, na ipahahayag ang sariling ideya, damdamin o reaksyon tungkol sa kwento, tekstong pang-impormasyon at tula. Nasasagot ang mga tanong tungkol sa binasang kwento. At ikalawa, natutukoy ang kasarian ng pangalan. Narito ang paunang pagsubok para sa iyo. Basahin ang maikling kwento at sagutin ang mga kasunod na tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ang kwento ay pinamagatang Ang Magkakaibigan. Sina Ana, Rosa at Lita ay magkakaibigan. Sila ay pumunta sa plaza upang maglaro. May dala silang mga pagkain at inumin. Kasama ng magkakaibigan ang kanilang mga alaga. Masayang-masaya ang magkakaibigan at ang kanilang mga alaga habang sila ay naghahabulan. Sagutin natin ang mga katanungan. Una, sino ang magkakaibigan sa kwento? A. Sina Alice, Rosa at Rita. B. Sina Ana, Rosa at Lita. C. Sina Joy, Alma at Nena. Ikalawa, bakit sila nagpunta sa plaza? A. Upang maglaro. B. Upang mag-aral. C. Upang maglinis. Ikatlo, kung ikaw ay isa sa mga tauhan sa kwento, ano ang mararamdaman mo habang kayo ay naglalaro? A. Masaya. B. Galit. C. Malungkot. Basahin ang mga pangungusap at sagutin ang mga tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ikaapat, masayang nag-aawitan sina Alan at Jenny. Anong salita ang tumutukoy sa ngalan ng babae? A. Alan, B. Alex, C. Jenny. Para sa ating balik-aral, basahin ang maikling kwento, sagutan ang mga tanong at piliin ang titik ng wastong sagot. Ang kartero. Masipag si Mang Boni. Isa siyang kartero. Nagdadala siya ng mga sulat sa mga bahay-bahay. Laging pagod si Mang Boni, ngunit masaya siya sa kanyang trabaho. Sagutin natin ang mga katanungan. Una, sino ang kartero sa kwento? A. Mang Johnny, B. Mang Boni, C. Mang Tony. Ikalawa, ano ang kanyang ginagawa araw-araw? A. Nagdadala ng mga sulat sa bahay-bahay, B. Nagwawalis sa kalsada, C. Namamasada ng tricycle. Ikatlo, ano ang masasabi mo kay Mang Boni? A. Siya ay isang mabait na ama. B. Siya ay mapagmahal na asawa. C. Siya ay isang masipag na kartero. Ikaapat, si Mang Boni ay isang kartero. Ano ang ginagawa ng isang kartero? A. Nag-aayos ng mga sirang sapatos. B. Nagdadala ng mga sulat sa mga bahay-bahay. C. Naglalabada sa kanilang lugar. At ikalima, anong damdamin ang ipinapakita ni Mang Boni sa kwento? A. Masaya. B. Malungkot. C. Magagalitin. Pag-aaralan mo ngayon ang tungkol sa pagpapahayag ng sariling ideya, damdamin o reaksyon sa isang teksto.
Gayon din ang kasarian ng pangalan. Basahin mo muna ang kwentong inihanda ko para sa iyo. Ang kwento ay pinamagatang si Nilo at si Alas. Si Nilo ay isang mabait na bata. Pagkagising niya sa umaga, siya ay nagdarasal upang magpasalamat sa Panginoon. Pagkatapos, inaayos niya ang kanyang higaan. Pumupunta agad siya sa kusina upang tulungan ang kanyang nanay sa paghahanda ng kanilang agahan. Kaya naman, tuwang-tuwa si Nanay Rosa sa kabaitan ni Nilo. Nilo, dahil mabait kang bata, ipagluluto kita ng paborito mong adobo. Wika ni Nanay Rosa. Salamat po, Inay, sagot ni Nilo. Si Nilo ay may alagang aso. Mahal na mahal niya ang asong si Alas. Kasama niya lagi ang alagang aso saan man siya magtungo. Isang araw, masayang naglalaro ng bola sina Nilo at Alas sa parke. Manghang-mangha si Nilo sa nakikita niyang tanawin sa parke. Biglang tumalbog ang bola sa gitna ng kalsada at dali-dali itong hinabol ni Nilo. Hindi niya napansin na may isang sasakyang humaharurot papalapit sa kanya. Tumahol si Alas para matawag ang pansin ni Nilo at dali-dali niya itong dinamba papunta sa gilid ng kalsada. Dahil sa pagkagulat, napaiyak na lamang si Nilo at niyakap ang kanyang alaga. Sagutin ang sumusunod na tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. Una, ano ang pangalan ng alagang aso ni Nilo? A. Atlas, B. Alas, C. Alan. Ikalawa, ano ang nararamdaman ni Nanay Rosa sa kabaitan ng kanyang anak? A. Masaya, B. Malungkot, C. Nagtatampo. Ikatlo, bakit niyakap ni Nilo ang kanyang alagang aso? A. Dahil nilalamig ito, B. Dahil natakot si Nilo, C. Dahil umiiyak si Alas. Ikaapat, paano iniligtas ni Alas si Nilo? A. Hinarang ni Alas ang sasakyan upang di masagasaan si Nilo, B. Dinamba niya si Nilo papunta sa gilid ng kalsada, C. Kinagat ni Alas ang driver ng sasakyan. Ikalima, kung ikaw si Nilo, ano ang mararamdaman mo sa ginawa ni Alas? A. Matutuwa, B. Malulungkot, C. Maiiyak. Ang pagpapahayag ng sariling ideya o damdamin o reaksyon sa isang teksto o sitwasyon ay nakasalalay sa damdaming nadarama ng nagbabasa. Ito ay hindi lamang sa pasulat maipapakita, kundi maging sa pagsasalita. May iba't ibang damdaming nadarama katulad ng natutuwa, nagagalit, nayayamot, naiiyak, nalulungkot, nasisiyahan at iba pa. Mahalagang alamin ang iba't ibang damdamin. Ano-ano ang salitang may salungguhit sa kwentong binasa? Tama! Ang tawag natin sa mga salitang ito ay pangalan. Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ang pangalan ay may iba't ibang kasarian. Ito ay ang mga sumusunod. Una, panlalaki. Ito ay tumutukoy sa ngalan ng lalaki tulad ng ama, kuya at iba pa. Ang ikalawa ay pambabae. Ito ay tumutukoy sa ngalan ng babae tulad ng ina, ate at ninang. Ang ikatlo ay ditiyak. Ito ang mga pangalan na maaaring gamitin para sa lalaki o babae, tulad ng guro, magulang at alaga.
At ang ikaapat ay walang kasarian. Ito ang mga pangalan na tumutukoy sa puok o bagay na walang buhay at walang kasarian, tulad ng puno, kalye at upuan. Ang ating unang gawain ay pagtambalin mo. Tukuyin ang tamang ekspresyon na nasa hanay A na gagamitin sa mga sitwasyong ipinapahayag sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot. Narito ang mga sitwasyon sa hanay B. Letrang A. Malungkot si Nilo kapag hindi niya kasama si Alas. Letrang B. Masaya si Nanay Rosa sa kabaitan ng kanyang anak. Letrang C. Namangha si Nilo sa tanawing nakita niya sa parke. At letrang D. Nag-alala si Alas para sa kaligtasan ni Nilo. Para sa ating ikalawang gawain, tukuyin ang kasarian ng sumusunod na pangalan. Isulat ang L kung panlalaki, B kung pambabae, DT kung ditiyak, at WK kung walang kasarian. Una, tindero. Ikalawa, pusa. Ikatlo, reyna. Ikaapat, kama. At ikalima, doktor. Matapos mong pag-aralan ang module na ito, narito ang mga dapat mong tandaan. Una, ang pagpapahayag ng sariling ideya o damdamin o reaksyon ay hindi lamang sa pasulat na ipapakita kundi maging sa pagsasalita. Ikalawa, ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. At ikatlo, ang pangalan ay may iba't ibang kasarian. Ito ay ang mga sumusunod. Para sa kasariang panlalaki, narito ang mga halimbawa: ama, tatay, kuya, lito, at manong. Para naman sa kasariang pambabae, narito ang mga halimbawa: ina, nanay, ate, ninang, at rosa. Para naman sa kasariang ditiyak, bata, guro, doktor, pulis. Narito naman ang mga halimbawa ng walang kasarian: upuan, prutas, tinola, at puno. Basahin ang maikling kwento at magbigay ng sariling ideya o reaksyon tungkol dito. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Si Lisa. Isang hapon, nagmamadaling umuwi si Lisa sa kanilang bahay. Pagdating niya sa bahay, itinapon niya lamang sa isang tabi ang kanyang bag at ang hinubad na uniforme. Agad niyang kinuha ang kanyang tablet at naglaro ng kinawiwilihang online game. Tinatawag na siya ng kanyang nanay upang kumain, ngunit hindi niya ito pinapakinggan. Patuloy lamang siya sa paglalaro. Nakalimutan niyang mag-aral ng kanyang leksyon. Sa sobrang paglalaro, nakatulugan na niya ito. Kinabukasan, nagbigay ng pagsusulit ang kanyang guro. Walang maisagot si Lisa. Isulat ang pangalan sa loob ng talahanayan na may tamang kasarian nito. Narito ang mga ibinigay na pangalan: lola, radyo, bahay, hari, aso, guro, binata, ina, asawa, prinsesa, mag-aaral, gamot, ninong, bisita, kuya, baso. Piliin ang iyong reaksyon sa sumusunod na pangyayari o sitwasyon. Piliin ang letra ng tamang sagot. Una, ikaw ang napiling sumali sa patimpalak sa pagguhit. Alam mong may mas magaling pa sa iyo sa pagguhit.
A. Sasali pa rin ako dahil ako ang napili. B. Sasabihin ko sa guro na may isa kaming kaklase na mas magaling sa akin sa pagguhit. Ikalawa, nanonood ka ng paborito mong palabas sa telebisyon nang dumating ang iyong tatay at hiniling na ilipat ang estasyon sa basketball. A. Pagbibigyan ko ang tatay na ilipat ang estasyon sa palabas na basketball. B. Sasabihin ko sa tatay na maghintay na matapos ako sa panunood bago ko ilipat ang estasyon. Ikatlo, nais mong sumama sa pamimili ng iyong nanay, ngunit pinagbabantay ka sa nakababata mong kapatid. A. Aalagaan ko na lang si Bunso. B. Isasama ko na lang si Bunso sa palengke. Ikaapat, nakatanggap ka ng regalo na laruang kotse pero mas gusto mo ay laruang eroplano. A. Paglalaruan ko na lang ang laruang kotse. B. Ibibigay ko ito sa kuya ko dahil paborito niya ang laruang kotse. Ikalima, mabait at matalinong bata si Lito. Paminsan-minsan, binibigyan niya ng baon niyang tinapay ang kanyang kaklase na si Ramon. A. Hihintayin kong manghingi sa akin ang kaklase kong walang baon. B. Bibigyan ko rin ng pagkain ang kaklase kong walang baon. Basahin ang sumusunod na pangungusap. Tukuyin kung ang salitang may salungguhit ay panlalaki, pambabae, ditiyak at walang kasarian. Una, si Ana ay naglalaro sa plaza. Ang nakasalungguhit ay ang salitang si Ana. Ikalawa, may dalang masarap na ulam si Ama. Ang nakasalungguhit ay ang salitang ulam. Ikatlo, ang mga Pilipino ay nagtutulungan. Ang nakasalungguhit ay ang salitang Pilipino. Ikaapat, mabango ang rosas. Ang nakasalungguhit ay ang salitang rosas. At ikalima, mahilig sumayaw si Jose. Ang nakasalungguhit na salita ay Jose. Basahin ang maikling tula. Sagutin ang tanong sa ibaba. Ang aking kaibigan. Ang aking kaibigan ay aking sandalan. Maaasahan at madaling malapitan. Kasakasama sa lahat ng kasiyahan. Aking karamay sa lahat ng kalungkutan. Una, tungkol saan ang tula? Ikalawa, ano ang katangian ng isang kaibigan? Ikatlo, ano ang nararamdaman mo tuwing kasama mo ang iyong kaibigan?